Sana nga magkaroon ng magandang umaga dahil sa araw na ito, selebrasyon ng pagsilang ng Panginoon at narinig ninyo, siya ay sinilang lang sa sabsaban. Ano yung sabsaban? Simbahan. Yung simbahan sa Nazaret na pinagtalian ng kalabawang baka dahil walang nagsimba sa Nazaret dahil piyesta sila. Lahat ng bisita sa iba't ibang bansa, punong-puno mga bahay. Kaya nung manawagan ng Inang Birhen na ako'y sisilang ng bata, sabi niya, ang nakalagay doon, no vacancy. O bakit? Eh punong-puno bisita bawat bahay. Di ba ganyan ugali ng tao? Pag may piyesta, dinudumog yung kainan. Kaya yung simbahan, walang nagsimba. Kaya doon nila tinali yung mga kalabaw, baka, kambing. At nung sinilang siya, nagulat yung mga hayop. Bakit siya nagliliwanag? Para sila nakakita ng multo. Nakatingin sila ganyan doon sa basanggol. Paano? Nagkikislap ng liwanag. Dahil sa hula na isisilang ang sanggol na tatawaging hari ng kapayapaan. So, ang tanong, mapayapa ba kayo? O magulo? So, bilang hari ng kapayapaan, matupad yung kanyang hula. Noong panahon na inuusig siya ng mga eskribas, parecios, dahil balak nila siyang patayin, ay nandun siya sa templo ni Solomon. Nagsisimba kasi doon sa templo ni Solomon at inusig siya ng mga tao. Alam niya na siya ay papatayin, kaya diniklara niya sa salita nito, gibain nyo ang templong ito. Sino nakalam yan sa Biblia? Gibain nyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw. Alright. Hindi na naman naintindihan ng mga tao. Ano sabi nila sa kanya? Luko-luko ka, sinungaling ka, para gano'n. 40 taong namin itinatayo ang templo ito, malaki kasi. Tapos sabihin mo, 3 araw mo lang itatayo. Talinghaga at yan, ha? Yan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Kaya walang naniwala sa kanya dahil matalinghaga ang kanyang mga panalita. So, ano ibig sabihin yung gibayin nyo templong ito at itatayo ko sa 3 araw? Sino nakaalam? Wala na naman. Puro kayo biu-biu. Ito ang 3 araw na mula nang namatay si Jesus. Dahil nang namatay si Jesus, year 33. Dahil nagumpisa ang kalendaryo ng pagkasilang ni Jesus. Kaya 33 years old siya na namatay. 3 taon lang siyang naglingkod na tunay. Mula nung nagpabautismo siya kay Juan Bautista, 3 taon siyang naglilingkod. Ngayon, yung 3 araw ngayon, ang hiwaga. Mula nung year 33, ang 1,000 taon ay 1 araw. Ngayon, mula nung year 33, ilang araw na tayo ngayon? Wala pa rin. 3 araw na. Papasok na tayo sa 3 araw. 2023 na. Yung hula niya na sinabi na ibabangon ko sa 3 araw, siya ito ating sinasamahan na pananampalataya dahil yan ang hula. Kasi basahin. Roma 6:1.
Yung mga mambabasa. Roma 6:1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Alright. Ngayon, paano mabubuhay si Kristo kung manatili ang kasalanan sa ating pagkatao? Dahil tayo ang pagkabuhay ni Kristo. Tuloy mo. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismohan kay Kristo Jesus ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan? Alright. Noong makasalanan tayo. Ituloy mo. Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. O papayag kayo na si Kristo ay manatili sa libingan. Hindi na siya babangon. Ituloy mo. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo yung mga makalalakad sa panibagong buhay. O, you see? Yung panibagong buhay, yung tinatawag na born again. Kaya mabubuhay tayo ngayon sa panibagong buhay, sa pagkabuhay ni Kristo. Dahil si Kristo ang siyang gagamit sa atin bilang tayo kanyang katawan na kanyang iglesia na minamahal. Alright, basahin. Doon sa Korinto, 12:27. Unang Korinto 12:27. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Okay. Yung pamamahala ay akupahan din natin dahil ang Malacanang walang kakayahan na mamahala ng disiplina sa sangkatauhan. Lahat ng pinuno na babansa, lahat yan ay reject. So bilang itinalaga na mamahala sa lahat ng tao, siya ang maghahari sa ating kapanahunan sa pamagitan natin na bilang katawan niya. Una ay mga apostol. Alam niyo mga apostol, mga misyonero, at yung mga medium, yung mga tinatawag na propeta. Ang tawag noong unang panahon ng medium ay propeta. Ngayon, nabago ang pangalan nila, medium. Ano kasi medium, anong meaning na medium? Sa dictionary, ang propeta, an inspired interpreter of God's word. Alright. Ang medium naman, a person who is possessed by a spirit. O, kaya, dalawang klase yan. Medium, propeta, ebanghelista. Puro medium lahat yan. Ebanghelista ay medium din. Sila nag-interpret ng ebanghelyo para sa kapayapaan. So, propeta rin yan. Gagaya ni Moises. Iba pagka-propeta ni Moises, iba pagka-propeta ni Jesus. Dahil si Moises, tagapagsalita ng Diyos. Si Jesus naman, tagapagsalita ng Diyos, pero nakapasok sa kanya ang Diyos. Nandun sa San Juan 14, Gis. Dalawang klase pagka-medium yan. Juan 14, Gis. Hindi ka ba gano'n nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salita ang aking sinilita sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Alright, yan ang medium. Ito mo.
Magsasampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. O kung di kayo ay magsasampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Alright. Anong ginagawa kasi ng medium? Pagkatapos niya dumikil, hindi ba, manggamot siya. Ganyan si Jesus. Pag nagrevelasyon siya ng revelasyon ng Ama, pag umalis yung Ama, sa kanya ganapin yung inutos sa kanya ng Diyos na mangaral, manggamot, at magturo. Maglipat ng kapangyarihan, yung tinatawag na transition of power. Ipamamana yun sa sino man na gusto. Dahil yun ang sinabi niya sa 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Alright. Anong ginagawa ni Jesus kasi? Nung buhay pa siya sa ibang lupa. Nasa Matthew 4:23. Mateo 4:23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Alright. So, marami siyang naikayat ng tao. Naagaw niya karamihan sa mga relihiyon dahil ang mga relihiyon hindi marunong magpagaling. Madalang lang ang relihiyon na may kapangyarihan na makapagpagaling. Kamukha ni Villanueva, Bilarde, Kibuloy. Ngayon, si Kibuloy nakagawa ng kapintasan, kaya na-reject na si Kibuloy. Kahit na si Villanueva, na-reject na, si Bilarde nagtagumpay. So, itong mga bagay na ito, nahiwaga, ay napasa atin na dahil yung transition of power na sinabi doon sa John 17, ang kaluwalhatian na sa akin ay binigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, nandun sa dulo, 17. Juan 17 mula sa 26. 26. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin iniibig ko ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. O see, yun ang tinatawag na transition of power. Yung kapangyarihan niya, inilipat niya sa kanyang mga alagad. Kaya mga alagad niya, sila ang saksi niya. At yung mga saksi niya, sila rin nagpatotoo na tayo nga ang katawan ni Kristo at pinapatnubayan niya. So, magsaya kayo dahil nakalinap tayo sa world history. Ano yung world history? Ang Biblia ay world history. Tandaan nyo nabibilang tayo sa line-up ng world history. Yan tinatawag na continuation of the story. Alright. Tayo ang karugtong ng Biblia. Tandaan nyo Kaya tayo ngayon ay muling binuhay ng Diyos upang makita ang tao ng kaluwalhatian ng Diyos ay nasa atin na binigay ni Jesucristo. So, yung mga biyaya nyo taglay, karunungan taglay, ay kaloob ng Diyos. So, kung kaloob ng Diyos ito, huwag nyo ibabalik wala. Dahil yan ang sabi ni Pablo, huwag nyo tatanggapin ang biyaya ng Diyos sa walang kabuluhan. So, para hindi mawalang kabuluhan, pagtagumpayin natin ang paghari ni Kristo, di ba? Paano makapaghari si Kristo at sakupin niya ang mundo? Dahil yan ang hinulan ni Haring Nebuchadnezzar na binigyan ng kahulugan ni Daniel. Doon sa Daniel Kapitulo 2. Basahin. Yung bato na pumukol sa larawan at nadurog ang larawan at naglaho dahil dinaganan siya na isang bato. Basahin. Ala, itong mga bibliko ko matamad magbasa. Ano ba yung 1 ba?
Daniel 2. Daniel Kapitulo 2. Yung kahulugan ng panaginip ni Nabucodonosor. Daniel 2 mula 25. Pamagat. Ipinahayag ni Daniel ang panaginip ng hari. Nang magkagay dinalang madali ni Aryo si Daniel sa harap ng hari at nagsabing ganito sa kanya, ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak ng nangabihag sa Huda na magpapaninaw sa hari ng kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel, ng pangalan ay Beltsasar. May paaninaw mo baga sa akin ang panaginip ng aking nakita at ang kahulugan niyaon? Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi mapaaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga engkantador, ng mga mahikuman, o ng mga manguhulaman. Ngunit may isang Diyos sa langit na nag-ayag ng mga lihim at siyang magpapaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw, ang iyong panaginip at ang pangitay ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Tungkol sa iyo, O hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo na sa iyong higaan kung ano ang mangyayari sa panahong darating. Ilayo mo kasi, nakalayo. Bluetooth mode. Hello, hello. Bluetooth mode. Hello. Ito mo na lang. Dito lang mo basa. Bluetooth mode. Hello, mic test. Ayaw sa inyo ng mic, oh. Joke lang po. Hello. Huwag na akong pang-mic. Talagang malakas ang buwan ko. Aura. Hello. Ito lang mo basa dahil di pa mandinaw. Ang ibig sabihin dito, ang panaginip ay pahiwatig. Kaya lahat tayo nananaginip at ang bawat panaginip ay pahiwatig. O tinatawag na isang bagay na kapangyarihan ng Diyos na tanggapin ang mga mananampalataya para magbigyan ng kahulugan. So, bawat isa sa atin sana magkaroon ng taglay ng kapangyarihan na makapagbibigay ng kahulugan ng lahat ng panaginip. Dahil yan ang kapangyarihan ni Daniel. Sige mo. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi naayag sa akin ng dahil sa anumang karunungan at tinamukong higit kaysa sinumang may buhay, kundi upang maipaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong malaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, O hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo, at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay, isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. Alright. May kaugnayan dito sa gobyerno. Dahil yung bahagi ng gobyerno natin, putik na, wala nang kabuluhan. Ang pamamahala nila ay bilang basura na lang, putik. Dahil ang bakal nilang batas, naging putik. At hindi na makatarungan ang lumalabas sa ating panahon. Yan ang pagbabago ng panahon ng hula ni Daniel. Ituloy mo. 34.
iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan niya sa kanyang mga paang bakal at putik na naluto at mga yaoy binasag. Alright. Itong bato na ito na natibag mula sa malaking bato, sumisimbolo yan kay Jesucristo. Nawawasakin niya yung larawan at maglaho. Ngayon, kung maglaho na ngayon yung larawan, ibig sabihin, maglalaho na ang gobyerno, yung pamamahala ng mga tao, at ang pamamahala niya ang siyang maghari. Ito rin mo. Nang maggagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, Ano ibig sabihin yung putik na luto? Planong masama. Niluto nila ang bawat masamang plano at siya ang naghahari sa ating kapanahonan. Okay, ito niya. Lahat ang plano nila ay wala ng kabuluhan. Right. Tuloy mo. at ang ginto ay nagkakaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga gikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang mga bato, at ang mga bato ay tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Pangalawang pamagat. Iyon ang paghahari ni Kristo sa buong lupain dahil siya ang batong panulok na inilagay ng Diyos. Sa pamagitan ng hula ay na magaganap sa ating panahon bilang tayo ngayon. Basahin mo. Tuloy mo. Pangalawang pamagat. Binigyan niya ng kahulugan ng panaginip ng hari. Ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan niyaon sa harap ng hari. O siya rin ang sasaysayin natin ngayon na. Basahin mo ngayon. Lilipan mo sa Pedro Kapitulo 2, 1. Unang Pedro. Yes. Unang Pedro 2:1. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, Okay. Ang plano dyan, yung putik, ihiwalay sa bakal. Para hindi masira yung bakal. Ang bakal ay batas na hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan dahil sa nakakapit ng mga putik. Ano yung putik na yun? Yun ang mga tinatawag na mga nabaloktot. hindi, mga kandidato na sumasampa ngayon sa bakal at ang batas ay nagiging walang kabuluhan dahil sa mga putik nilang pag-iisip. Walang kabuluhan. Dahil yan ang hula. Ito mo. At lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ang lahat ng panglalait. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasayin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. O ano yung gatas na walang halong daya? Yan ang Biblia. Walang halong daya yan. Kaya pag-anasayin niya, pag-arali yung mabuti. Dahil yan ang gusto ni Kristo. Ang kanyang katuruan ay siyang manatili. At bilang tayo ay tagapagmana ni Kristo at tagapagmana sa Diyos. Gaya niya. Ituloy mo. Upang sa pamagitan nito ay magsilaggo kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala ng Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, na sa katotohanan ay tinakwil ng mga tao, Alright. na tapat sa Diyos ay hirang mahalaga. Ibig sabihin, yung pagkabato ni Kristo, lilipat sa atin. Yung power and authority na tinanggap niya sa Diyos ay ibinibigay na sa atin bilang batong buhay, hindi batong patay ha. Ito yung bubasa. Kayo rin naman, nagaya ng mga batong buhay na natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nakakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagat ito ang Maliwanag na tayo ay mga batong buhay, tagapagmana sa Diyos, tagapagmana kay Kristo,
At makikita ngayon yung kaluluwa ni Kristo na ipinamamanya sa atin sa sangkatauhan para makilala na tayo ang mga sugo ng Diyos, hindi sila. Ito lewa. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa siyo ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga. At ang sumasampalataya sa kanya hindi mapapahiya. At sa inyong nangananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil na nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok, at batong katitisuran at bato na pangbuwan. Ano ibig sabihin niya? Yung mga nagtatayo na relihiyon, itinakwil nila yung batong buhay at naging tayo na nga na mananampalataya kay Kristo ang batong buhay. Kaya nga sabi niya, itakwil natin lahat ng kasinungalingan, lahat ng mandaraya, at lahat ng kasamaan para maglarawan sa atin si Kristo dahil si Kristo ay sakdal at tayo naman ay talagang kailangan magpakasakdal. Banal na tayo, pero maraming hindi matuwid at maraming hindi sakdal. So, ang tayo ng Diyos na tayo magpakabanal sa lahat ng uri ng pamumuhay. Ito mo, Sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasa ay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Tatapwat kayo isang laing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. alright. Yan ang tungkulin natin. Maliwanag na yan natin sa tao ang hiwaga ng Ebanghelyo ni Kristo na siya ang larawan ng Diyos. Alright? So, para matupad, nandun sa Kolosas 3:4. Dahil ihayag natin yung karangalan ni Kristo, hindi karangalan ng sino ang tao. Kolosas 3:4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. So, kung maghari si Kristo, tayo rin ay maghaharing kasama niya. Amen? Sana nga. Sana all. Dahil kung hindi kayo magtagumpay sa inyong pag-aaral, dahil tayo ay sasalain muli. Hindi lang na tayo, pero tayo sasalain muli. Kung sino ang matira, siya ang matibay. Amen? Kaya paglaban natin ang ating pagkahirang. Dahil tayo hirang malaga. Okay. Ilalaman ko na, hindi ba sinabi manalagay sa tatsulok? Sino to tatsulok? Ito, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngayon, wala na yung anak. Nasa panig na ng Espiritu Santo. Kaya bakante itong tatsulok nito. At tayo ang nalalagay dito sa tatsulok. Amen? So, magtagumpay na tayo para maghari na Diyos. Maghari ang Ama, maghari ang mga anak, maghari ang mga banal na Espiritu Santo. Amen? So, ngayon, ang karawan ng pagsilang ng katotohanan. Nandun sa awit ni David, Kapitulo 2, 7. Lumabit niya dito, malakas. Basahin. Awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. Alright. So, ano gusto niyo? Bansalang Pilipinas ang ating sakupin o lahat ng mamansa sa buong mundo
Dahil lahat ng bansa na hindi tinatanggap si Kristo, ayan na, ginugunaw na ng Diyos. Nakita yung mga balita sa cellphone, kung paano ginugunaw ang mundo, yung mga mundo na mga makasalanan, dahil ayaw nilang tanggapin si Kristo. Dahil ang gusto nila maghari si Muhammad at saka si Buddha. Meron ba deklarasyon na si Buddha ang maghari sa mundong babaw? O si Muhammad? Hindi ba ang deklarasyon ay si Jesus ang hari na mahari? So, bilang tayo katawan ni Kristo, maghahari tayo kasama niya. Amen? Dahil kasalukuyan na nagaganap, dahil lahat ng mga kasalanan ay papatayin. Kaya iligtas niyo sarili niyo, sabi ni Pedro, sama-sama at likong lahing ito. Dahil maliko na talaga, pati gobyerno, mula sa presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, kapitan, lahat yan ay corrupt. Tanda nyo ha? Sige. Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na supat nating ikaligtas. So, hindi sa pangalan Buddha, hindi sa pangalan Muhammad, at hindi pangalan ng mga propetang ang taong propeta, Bulaan, kamukha ni Liu Fu. Alam niyo si propeta Liu Fu? Yan ang propeta ng China, si Kung Fu. Anong ginagawa niya? Puro karate, basagan ng mukha. Yan ba ang tinuro ni Kristo? So, yung unang digmaan ay digmaan material. Ngayon, hindi na digmaan material, spiritual na digmaan. Kaya ang ipaglaban natin ay ang Biblia upang mag-ari na ang ating amang makapangyarihan sa lahat at tayo ang kanyang mga anak na tagapagmana rin. Amen? Dahil sabi ni Pablo, Roma 8:14, ang lahat na pinapagbabayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Amen? Pinapagbabayan ba kayo ng mga Espiritu ng Diyos? So, kahit na sino protector ninyo, kasama sa tinatawag na United Nations. Sino yung United Nations na sinasabi ni Pablo? Tayo ay lahing banal, bansang pag-aaring sarili ng Diyos. United. So, yung nagbabalangkas na United Nations, wala na nagpapatayan na. Dahil hindi sila united talaga. Meron pa united na nag-aaway. Imposible, di ba? So, tayo ba ay United Kingdom of God? You know, Holy Nations United as one. Yan ang sabi ni Jesus, upang sila ay magkaisa, gaya naman nating iisa. Amen? Ngayon, tayo sa araw nito, ituloy mo yung awit kapitulo 2. Sa araw nito ay ipanganganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. Alright. Marami tayong mamanahin. Ayan Iglesia ni Cristo, Katoliko Romano, born again, yan ang mga relihiyon na naligaw. Bakit? Dahil hindi nila inanap ng Diyos. Di ba? Ano ang utos kasi? Hanapin ang Diyos. Basahin. Amos.
Ibañas 2:1. Alright. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Kayo'y magpipisan. Oo, magpipisan. O bansang walang kahiyan. Bago ang pasya'y lumabas. Bago dumaang parang dayami ang kaarawan. Bago dumating sa inyo mabangis na galit ng Panginoon. Bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang katulad. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay manilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Alright. Ang mga relihiyon na yan, hinanap ba nila ang Diyos? Hindi nila hinanap na Diyos. Nagpanggap na sila ang Diyos. Lalo-lalo na si Kibuloy. Lalong-lalo na ang mga Katoliko Romano. Ang mga Katoliko Romano, ano tawag nila sa pare? Father. Sinasamba sila ng maraming tao. At niwalang puri ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong patawag na Rabbi dahil isa lang. Ang Rabbi, ang Diyos na magpanginoon sa lahat. Siya ang ating Ama. So, bilang Ama, binigyan niya tayo ng biyaya para sa kanyang sariling karangalan. So, ang sinabi ni Pedro, itakwil natin lahat ng kasamaan na siya makakasirang huli sa Diyos. Dahil yan ang batas na ating pinag-aralan. Basahin. Timoteo, Kapitulo 3:1. Ang magnais na maging obispo ay mabuti ang kanyang ninanasa. Dapat ang obispo walang kapinutasan. Unang Timoteo 3:1. Tapat ang pasabi. Kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo. Alam mo yung ibig sabihin ng obispo? Mataas na uri na tao at mataas ang antas sa kanyang inabot bilang obispo o pastor o tagapangaral at mayroong kwalifikasyon dito bilang obispo. Tuloy ko. Ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-isip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupi ng kanyang mga anak na may buong kahusayan. Alright. Yan ang requirement sa lahat na gustong mamuno ng isang pamumuno sa samaang Kristo. Tapat na pasabi. So, kailangan ito dahil ang hiwaga ng araw na ito ay dapat niyong malaman na sa araw na ito ay isisilang tayo muli. Dahil yung third Sunday, noong 1974, Wednesday, sa araw na pagkasilang ng Panginoon, Wednesday midnight, ang third Sunday. Kayo, yung third Sunday na yan, doon ako bininyagan. At yun, ang kahulugan pala ang binyag. Pagsilang ng mga anak ng Diyos. Kaya itong araw ito, birthday ni Jesus at birthday ko rin sa Espiritu bilang tagapagmana ng Diyos. So, tayo lahat ay makakasal sa Diyos. Gaya na sinabi ni Pablo doon sa Galacia 4:19.
Yung ano lang, Korinto muna lang. Sige. Pangalawang Korinto 11:1. Kayo manawarin mapagtisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako inyong pinagtitisan, sapagkat ako'y naninibugod tungkol sa inyo ng panibugod tungkol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking bilang mag-asawa sa isa, upang kayo'y may harap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Oh, yan ang pakakasalan ni Kristo, tulad sa mga dalagang malilinis, kung sila ay maghuhugas ng kanilang mga damit. Ano yung damit? Ugali na makatao, yan ay lalagyan na ng tundok. Yung ugali mga tao, dahil tayo mag-ugaling espiritu. Dahil isisilan tayo sa espiritu. Dahil ito ay third Sunday. Pero ang third Sunday ay nakaraang linggo. Kaya inilipat ko sa 23. Dahil yan ang tunay na birthday ni Jesus. Ang akala nila, ang kabalo ko, birthday ni Jesus ay December 25. Bakit? Sa araw nito, ang selebrasyon natin. Dahil tayo nakahalam ng katotohanan. Dahil yung October 23 na yan ay mahiwaga. Dahil yan ang araw na aking pagkasilang sa Espiritu. Dahil si Kristo, siya binigyan ng Diyos sa karapatan na maminyak sa Espiritu. Dahil yung binyak ni Juan, wala nang kabuluhan yung binyak ni Juan. Ang may kabuluhan niya ay binyak sa Espiritu. At ang mga binigyan sa Espiritu, at sila ang maging karapatan na mamahala. Dahil si Jesus, ang pagpapamahala ng Diyos sa katauhan. Bagamat ang Diyos ang namamahala sa katawan sa lumang tipan, ngayon, bagong tipan na. Basahin ko po ano. Sige. Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Alright. Bilang binigyan siya ng authority na mamahala sa lahat ng tao, tayo naman ay inuutosan sa mga panahon nito, doon sa Matthew 28:18. Mateo 28, talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyo mga alagad ng lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Alright. So, yung opportunity na yan, pribilehiyo na binigyan ng Diyos, tayo ang nakatanggap na. So, usahin natin yung ating pagkasilang na mawuli. O pag sa gano'n, kagaya na natin si Kristo. Dahil ang sumilang sa Espiritu, alam niya lahat ang hiwaga. Alam niya lahat ng misteryo ng kasulatan. At siya'y mahiwagang tao. Kagaya na Jesus, lahat ng kausap niya tao na ihiwagaan. Ano sabi yung mga tanda na kausap niya? Hindi ba yan ang anak ni Maria? Anak ni Jose? Saan nang galing ang karunungan ang batang niyan? Maliwanag ha? Na ang karunungan natin ay galing sa Diyos lahat yan at dumaan kay Kristo at dumaan sa mga apostol at ngayon nasa atin na. Amen? So, tagapagmahal ba tayo talaga?
So, bilang tagapagmana ng paghahari, ito ang tanong ni Isaiah 53:1. Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Isaiah 53:1. Pamagat. Ang lingkod ng Panginoon ay nagbabata, ang kanyang kamatayan at karangalan. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Alright, noong panahon niya, si Jesus ang bisig ng Panginoon. Sa panahon natin, dahil wala na sa Diyos, Ikaw ang bisig. nasa atin na ang bisig ng Diyos. Dahil ang sabi, sino yung bisig ng Diyos ngayon? Hindi. Ako ang paa. Ang bisig ng Panginoon ay mga banal na Espiritu. Kanino hayag ng banal na Espiritu? Hindi ba sa atin? So, yung mga bisig na yan, tayo rin ang kanilang mga paa upang lumakad at ipakilala ang lahat ng mga bagay nating natutuhan dahil binulag ng Diyos ang sallibutan ito ng mata na hindi maniniwala para hindi wag sumilang sa kanila ang hiwaga na Ebanghelyo ni Kristo. Kaya tayo ang hiwaga. Tanda nyo. So, ipakita natin ang katapatan dahil hinanap ng Diyos yan. Doon na sa Matthew 24, 54 o 56. Hindi ka natutunan nila yung Isaiah. Yung basahin. Mateo. 24, 55. Sa 45. O, sige. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. So, kung paano tayo katiwala ng Diyos, ang lahat ng tao sa mundo, ganun din pagkatiwala ng Diyos sa atin, ang manghawakan sa mga tao. Dahil bilang katawan niya, nabuhay ulit sa ating pagkasilang bilang ng Espiritu. Amen? Sana nga, sana all. So, bilang hiwaga ng Ebanghelyo, maraming tao hindi nakakilala sa atin. Ngayon, para makilala nila tayo, na tayo na nga ang tagapagmana ng Diyos, tagapagmana ni Kristo Jesus, ipakita natin yung karangalan, yung tumawag sa atin. Ano karangalan niya? Ito ang ating ginagawa ay kanyang karangalan at kanyang kaluwalhatian dahil siya'y galit na galit sa mga taong hindi naniwala sa kanyang Ebanghelyo. Nandun sa Thessalonica, Kapitulo 1, versikulo 7. Kalawang Thessalonica 1:7. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingan sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Alright, yan nangyayari ngayon. Pinapatay na niya lahat ng kanyang kaway. Yung hindi tumatalima sa kanyang Ebanghelyo, pinapatay na niya lahat. Dahil yan ang sabi niya, bago ako maghari, 1/3 na lang na populasyon ng mundo ang matira. Nakahula ba yan? Opo. Teka sa'yo.
Hindi yung sinabi ng Panginoon, makuha mo lang ang 1/3 ng populasyon, tagumpay ka na. Dahil sinabi niya sa akin, makuha mo lang ang 1/3 ng populasyon, Tagumpay ka na. magtagumpay na tayo. Ano ibig sabihin ng tagumpay? Maghahari na siya at maghahari na rin tayong kasama niya. Amen? So, bawat isa, pinapayuhan at pinalalahanan ng iyong mga tinanggap sa Diyos na biyaya at kabagayan. Huwag niyong iwawalan ng kabuluhan. Dahil ito mahalaga. Mahalaga sa Diyos at yan ang magbibigay kapurihan sa Diyos. Thessalonica 1:6. Diretso. Pagkapayo nito siya upang luwalatin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na iyon, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Alright, so, bilang tinanggap na biyaya, maparangalan ng Diyos kung maglaganap na ang mga biyaya na ibinigay niya kay Jesus sa bawat tao. At yan ang magbibigay ng kaluwalhatian ni Kristo. Dahil magaganap yung sinabi niya sa kasulatan na ang sumasampalatay sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. San Juan 14:12. Basahin pa. Juan 14:12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kasi rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. So, yung panggagamot, panghuhula na ginagawa niyo, yan ay minana din sa Diyos mula kay Jesucristo. Dahil natupad na yung sinabi ni Jesucristo sa John 17, ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa. Gaya naman natin ni Isa. Nagkakaisa na ba tayo talaga? Isisilang ba si Kristo sa atin? Makikitawa ang kaluwalhatian ni Kristo sa atin? Magliwanag na ba ang ilaw natin sa lahat ng mga tao? Sana nga, ibasahin. Matthew 5:6. Mateo 5:16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Alright, mabubuting gawahan. Dahil si Kibuloy, kinakitaan siya ng masamang gawa. So, nag-disqualified si Kibuloy. Dahil ang sabi ni Jesus, pagdating ng sakdal, ang bahagyana ay mapaparang. Ano ibig sabihin? Kung sakdal nga tayo at muling pakikita sa tao, yun na ang katuparan ng hula na ang Diyos at ang kanyang mga anak at lahat ng mga banal na espiritu ay maghahari na sa sangkatauhan. Dahil kailangan ng Diyos ay maghari. Dahil yan ang nakaulat sa awit. Kahit na doon sa Zacarias, Kapitulo 14:9. Zacarias 14:9. Pamagat. Ang paghahari ng Panginoon sa sanglibutan. Kasi paano makaghari ang Panginoon sa libutan kung ang kanyang mga anak ay tamad na magpakilala ng kanyang kaluwalhatian? Dahil si Jesus, siya nagpakilala ng kaluwalhatian ng Ama. Dahil ang Ama ay nasa kanya at ang ginagawa ng Ama sa lumang tipan ay ginawa niya sa bagong tipan
At ngayon naman, sa ating kapanahonan, tayo na rin ang gagawa. Amen? Amen. Sana nga. So, magkaisa na tayo. Magkaisa na pag-isip. Magkaisa na akala. At isa lamang pag-isip, sabi ni Pablo, Filipos 2:1. Filipos 2:1. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Alright. Kayo ba'y masigla? Energetic ba kayo? Dati, Baka nakakain kayo na ng kuwan. Lason. So, kung ano mang kasiglahan kay Kristo, ipakita nyo ang sigla. Para si Kristo naman ay masaya dahil tayo ang kanyang pag-asa. Hindi ba narinig yung kanta kanina? Ang kapayapaan ay manggagaling sa mga angkan ni Yesu Kristo. Amen? Angkan ba kayo ni Yesu Kristo? So, ipakita nyo na kayo, mga anak ng Diyos, at tapat sa tungkulin upang ang Diyos ay maluluwalhati sa atin. Amen? Marami ako sasabihin eh. Baka maubos yung maghapon. So, tawagan nyo muna ang banal na Espiritu. Come, Holy Spirit.
Dakilang kapayapaan. Sa inyong kalagitnaan, mula sa kaitasan, tanggapin ninyo ng may kagal. Katotohanan, katotohanan, aking wiwikain sa inyong kalagitnaan. Tunay marapat nga ng inyong mga puso ay may taglay na lubos na kasiyahan, sapagkat ang inyong pinagdiriwang sa araw na ito na inyong tinatawag na anibersaryo ay ang pagsilang ng luklukan ng biyaya at ng kapangyarihan ng Diyos na buhay, at pagsilang din naman sana ng bawat isa sa inyo sa pagka-espiritu, na bagamat kayo'y taong may laman, dadapwat tunay na mga mananamba sa harapan ng Diyos sa espiritu at katotohanan, at ang mga
bagay ng laman ay unti-unti namamatay sa inyong mga katauhan, at ang salita ng Diyos na pawang buhay at katotohanan siyang maghari sa inyong puso't kaisipan, upang ang inyong mga paraan ng inyong pamumuhay sa ibabaw ng lupang inyong kinasasaligan ay hindi katulad ng taong hintil, kundi tao na may pagkatakot sa harapan ng Diyos, na nagmumuni-muni at nagkakaroon ng karunungan sa kanyang sarili, na ang mga bagay na kanyang galaw ay kanyang iniingatan, na ito'y di magkamali at magkasala, maging ang sangkap ng kanyang katawan ay sinusupil, upang sa lahat ng oras ay hindi siya magkasala sa pamagitan ng paggunita at pagkilala sa kautusan ng Diyos, na siyang nagpapakilala ng bawat lakad ninyo o tao, upang malaman ninyo kung ano nga ba ang matuwid at nakalulugod sa harapan ng Diyos na buhay, na inyong sinasamba at sinasampalatayanan, at tunay na pinaglalagakan ng inyong kapanatagan, na siyang kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Sapagkat isinilang kayo sa ibabaw ng lupa, hindi upang kumain, kundi upang matulog at gumawa ng mga bagay na inyong mga gawa sa bawat panahon ng inyong buhay, na inyong ikapakikipamuhay sa ibabaw ng lupa, kundi inyo sanang kilalanin ang Diyos, na kung saan pinanggalingan ng hiningap kalakasan ng bawat isa sa inyo, na sa inyong panahon, na sa inyong pagsilang, anong nga ba ang inyong marapat na ipakita, at ano nga ba ang inyong marapat na gawin, at bakit kayo nasa kalaparan ng lupang inyong kinasasaligan, na siyang pangalawang impyerno na ang inyong kinasasaligan ay sanglibutan, na kung saan ang kasamaan ay tunay na madali humikayat sa kaisipan, sa damdamin at sa inyong mga sarili bilang taong may taglay na laman. Alalahanin ninyo, tao, kung bakit ang Diyos ay nag-utos sa kanyang mga lingkod, na ang kanyang bayan ay kailangang tipunin at iparinig ang kanyang tinig, hindi upang maging isang panaurin at hindi isang parang mga tugtugin sa inyong kapanahunan, na madaling marinig at magaan sa pakiramdam, dadapot wala ng kabuluhan sa panahong hindi nyo nararamdaman o naririnig. Halalahanin ninyo, kayo'y narito sa ibabaw ng lupa, upang inyong kilalanin at alamin kung anong nga ba ang inyong panata at ipan sa harapan ng Diyos, upang sa panahon